Breaking news po. Halaka. BP Sara na palundag. Impeachment na pro. Nako mga kababayan, natalo. Napalundag si Sara Duterte. Mga kababayan, dito po napaluhod itong si Luistro. Itong grupo ng mga Kongreso. Karma is coming na ba mga kababayan ko? Halaka. Grabe na. Naninilikado po ang Kongreso. Mula sa kahuli-hulihang angkan, blacklisted po ng isang respetado at organisadong reliyon. Kawawa ang mga angkan ng mga ito. Luistro blacklisted. Kaya dito mga kababayan, napaluhod. Lumuhod na kay Sara Duterte dahil hindi na matutuloy at hindi na mapupunta ang impeachment dito sa Senado. Nagsipag-atrasa ng mga Kongreso, mga kababayan. Naku po, hindi na umabot ang impeachment ni Sara dito kay Tito Soto, kay Pinky, na ganadong-ganado na mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Kaya dito mga kababayan, lumuhod itong si Tito Soto at si Pinky. Yari na mga kababayan ko. Panoorin po natin, ano ba ang totoong balita? Bakit napalundag si Sara Duterte? Kasi nga mga kababayan, buong bayan, buong sambayan ng Pilipino kontra sa impeachment na ito. Dahil alam natin na gawa-gawang marites, gawa-gawang kwento ang ginagawa ni Luistro. Kaya nasampal ng katotohanan. Pinaluhod talaga. Panoorin natin bakit napaluhod ito. Ito po. And ako, confident po ako in my capacity as Justice Chair. Napakahuhusay po ng taga-Justice Committee. They really have the correct, accurate appreciation of the case. O mga kababayan, they have accurate accusation of the case. Luistro kumpiyansa daw sa matibay na ebidensya ng impeachment. Pero puro marites, walang resibo. Kaya pala hindi na umabot sa Senado ito. Binasura na. Dahil ang Senado mga kababayan, iilan lang ang pro-impeachment. Itong grupo ni Tito Soto, ni Ping Lacson, sila Hontiveros, Rafi Tulfo, sila Kiko at Bam Aquino. Sila lang mga kababayan. Kaya dito, kawawang-kawawa si Luistro dito. Including the evidence in support of the different articles of impeachment, which now are 4 only, no? Confidential fund, unexplained wealth, bribery, threat. That's how we consolidated the different grounds of impeachment, no? And to conclude my point, regardless of what will happen in the plenary vote, I can honestly say that I am very much thankful to all the justice members for the job well done. I commend them for their appreciation. O mga kababayan, naniniwala daw siya na ginawa daw ng Justice Committee ang kanilang trabaho. Nakitaan daw ng probable cause itong impeachment ni Sara mula Mary Grace Piatos sa pagbabanta, sa hidden wealth, unexplained wealth, mga kababayan. Pero anong ginawa nila? Puro chismis, puro kwentong barbero na hindi mo alam kung saan galing. Pati itong si Trillanes, mga kababayan, ang mga dokumento na pinakita niya, isang gawa-gawa lang pala ito. Pati yung manager ng bangko ng BPI nagsalita. In-expose ang scammer na ito. Mga kababayan ko, pati si Madriaga. Sasabihin, dinalaw ni Sara Duterte, hindi pala siyang dinalaw. Walang mga resibo. Kaya pala basura ang impeachment. Ako po, yari na, iyak na si Pinky dito. The correct appreciation of the case which I observed since day one until we voted
on the approval of the committee report. As a political exercise, of course, we anticipate that there will be members of the House who are against the findings of the Justice Committee. So they will be making manifestations, they will be raising questions perhaps on constitutionality and the manner of appreciation of evidence. We anticipate all this. And I think that's part of due process, so that there will be thorough deliberation before the voting on the approval of the committee report. Ma'am, gaano magiging lenient at maunawain yung liderato ng Kamara sakaling yung target natin na numero ay hindi ma-achieve? Magre-resulta ba ito dun sa posibleng rigudon sa membership at leadership ng mga major committees? Even speakership for that matter. I cannot speak for the leadership, no? Pero gaano ba ka-lenient ang leadership? Well, I think everybody understands naman that this is a political exercise. There are a lot of national parties in the House. So, tingin ko naman even the leadership is anticipating that there will be some members of the House, we do not know the number, who will not be supportive of the Justice Committee. As to whether this will result to the reorganization of the leadership, perhaps let's wait and see kung anong mangyayari. Yung konteksto sa tanong ko na ito, ma'am, ay dahil alam naman natin na yung mayorya ngayon sa Kamara ay binubuo ng coalition of political parties. Nakikita po ba natin na pagkatapos nitong historic na botohan na ito sa Lunes, nakikita ba natin yung pagtalon ng mga ibang dating kabilang dun sa majority coalition papunta dun sa opposition? Mga kababayan, ngayon kasi malalaman yung botohan po sa Senado kung sino ang boboto ng pro-impeachment at against the impeachment ni Sara Duterte. Mga kababayan, tila naninilikado po itong boto ng pro-impeachment. Di ba sa Kongreso, bumoto na sila ng yes, mga kababayan ko. Pero dito sa Senado, tila mababago ang bit. Sabi ni Luis Tro, hawak ko ang bit, hawak natin ang bit. Pero dito sa Senado, mga kababayan, itong impeachment mababasura. Iilan lang kasi ang bending dalo dyan. Sino ba? SP Tito Soto, bending dalo. Alam natin na binira ni Marcoleta yan. Erwin Tulfo, bending dalo yan. Pero hindi yan boboto ng pro-impeachment. Alam nyo yung kung saan yung gatas, dun yung manggagatas yan. Alam natin si Erwin Tulfo, isa ring sangkot at allegedly may maleta na tinatanggap mula nung siya ay congressman. Hanggang ngayong Senado siya, senador. So, Tito Soto, Pinky Lacson, Hontiveros, Bam Aquino, Pinky Pangilinan, Raffy Tulfo. 6 lang sila, mga kababayan ko. 6 lang po ang boboto ng pro-impeachment na gusto nilang mag-convene na maging korte ang Senado para ipagpatuloy ang impeachment. Pero haharangin nila Marcoleta ito. Mga kababayan ko, alam naman natin sila Tito Soto, atat na atat ang mga yan. Gustong maging vice-presidente. Kita nyo yung partial report, mga kababayan. Ginagawang patibong o bitag ni Ping Lacson para pumirma ang majority, pero pinaluhod ni Marcoleta ito. Tuloy pa natin. Anong mangyayari dito? Nako po, kawawa ang mga congressman na ito. Sayang ang bayad. Sayang ang negosyo. Pinera-pera lang naman itong impeachment na ito, mga kababayan. Pag boboto ka, may pera ka dyan. Malamang, gaya ng 19 Congress.
babala sa susuporta ng pro-impeachment mula sa kahuli-hulihan ng angkan, hindi na iboboto ng kilala at respetadong reliyon, hindi na makakakuha ng endorsement ito. I am very much conservative in my approach in this political exercise, and it has never been my practice really to preempt things from even before they happen, no? Alam nyo itong si Luistro, Filingera, totoo lang mga kababayan, sabi ng mga tagasunod niya, si Luistro daw ay kagaya ni Miriam Defensor Santiago. Mga kababayan na matalino na henyo. Napakalayo naman ni Luistro. Umasa pa kayo. Si Miriam talagang magaling yun. The walking dictionary yun. At hindi korap yun mga kababayan ko. Alam natin na itong kongreso na ito, karamihan sa kanila mga kababayan, 95%, mga maleta. Sa totoo lang yan ang sinasabi ng taong bayan dito. So, I really cannot comment if ever there will be House members who will be transferring from one party to another after the result of voting on these articles of impeachment. Sige ma'am, medyo i-rephrase ko lang ng konti yung tanong. Baka makakuha kami ng sagot. Ma'am, alam naman natin na nakakati ang House generally sa minority at majority. Pag bumoto ka sa speaker, yung nanalong speaker, you are... Important concerns which are being voted upon in the plenary. This is just one constitutional process where the decision, the positions of the House members will be solicited. Ako, from my end, I don't think that this will immediately result to transferring to the minority. Ma'am, kayo po yung lawyer, so magaling po kayo sa semantics. Sabi nyo, this is just the one. Hindi ho ba, this is the one? Yeah, I understand and I recognize that this is a very important political process, no? But there are other policies, issues which are being voted upon, which are equally important to this political process as well, no? So, tingin ko naman, hindi naman ito lang yung magiging consideration ng leadership in deciding with respect to the perceived reorganization, should I say, after this political exercise. Ma'am, since you will defend the articles of impeachment, tama ba na ang kasunod kong inference, kayo ang magiging lead ng prosecution team? That's another matter which I cannot preempt, no? Well, of course, I acknowledge na back in 19 Congress, tayo po ay bahagi ng prosecution panel. But this is a different situation already. We do not know whether we will be elected. And let me make it clear to the viewing public, ang pagiging taga-usig po, being one of the prosecutors, we do not volunteer. We will be elected by the plenary. So first and foremost, I don't know if we will be elected to join the prosecution panel, no? And as to whether we will be considered to lead, I cannot preempt that as well. Pero meron ng names na nagka-crop up sa prosecution panel? Since I presided the Justice Committee, I took the initiative of volunteering names of justice members who have correct appreciation of the case. Mahalaga po na ang tatayong taga-usig or prosecutors ay lubos na nauunawaan ang kaso. O mga kababayan, naniniwala ba kayo na lubos na nauunawaan ang kaso daw ng prosecution gaya ni Luistro? Nagbuhat na naman ng bangko, mga kababayan, parang Pinky Lacson din ito. Puro si Boy Pasabog. Pero minalas po dahil nagkamali siya ng kinalaban si Marcoleta. Gaya din ni Luistro, mga kababayan,
na bilib sa kanyang sarili. Nakakala mo magaling. Nagiging co-complainant po ito eh. Isang hurado o justice, pero nagiging co-complainant. Wala namang mga ebidensya ng mga resibo na pinapakita na nagdidiin kay Sara. Sasabihin niya may probable cause. Di ba mga kababayan ko? Ano yung sinasabi ng mga tao dito? Naku, kawawa itong si Lewis Straw dito. Nabugbog ng mga tao dito. Ang nag-iimbestiga ay isa ding kurap. Paano maniwala ang taong bayan? O, kita nyo? Sigurodihin nyo po, ma'am, na ma-impeach si Inday para hindi kayo makulong pagdating ng 2020 hit. Hala ka, kaya pala. Mosyong pipigil sa convene ng Senado bilang impeachment. Ala ka, yari. Mahusay daw sila. Ha ha ha. Tamaan sana kayo ng kidlat sa mga kasinungalingan nyo. Injustice Committee. Mali-mali ta delivery. Ayan mga kababayan ko. Ito po, sinasabi ko sa inyo. Ito. Mosyong pipigil sa pag-convene ng Senado bilang impeachment. Nako, ito na. Tignan po natin mga kababayan ko. Dito luluhod si Luis Straw, mga kababayan ko. Magmamakaawa po ito. Pakinggan po natin. Nako, kawawa. Kawawang Luis Straw, pinaluhod lang dito ni Sara. Ito po. Isang konstitusyonal na tungkulin ng Senado ang mag-convene bilang isang impeachment court kapag naipadala na ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito ang binigyang diin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Ipinaliwanag niya na bagamat mandato ito ng batas. Ang Senado ay isang collegial and deliberative body. Dahil dito, ang pinal na desisyon sa pag-convene ay nakadepende pa rin sa mapagkakaisahan o iboboto ng mayorya ng mga miyembro. Ayan mga kababayan ko. Ito yung hadlang sa kagustuhan at pangarap ni Luis Straw. For context, I did not say I will not oppose and vote against any motion to stop or delay the convening of the Senate into an impeachment court if it comes to that. That said, the Senate is a collegial deliberative body that is always ruled by the vote of the majority. Naku, yari na. Gayunpaman, tiniyak ng senador ang kanyang paninindigan na handa siyang bumoto at tutulan ang anumang mosyon na naglalayong pigilan o ipagpaliban ang pag-convene ng Senado. Binanggit din niya na maaaring makialam ang Korte Suprema upang obligahin ang Senado na gampanan ang tungkulin nito sa ilalim ng saligang batas kung magkakaroon ng pag-iwas dito. Samantala, nilinaw ni Senator Lacson na ang pag-giit sa pag-convene ay hindi dapat ituring na boto para sa conviction o acquittal. Aniya, ito ay simpleng pagtupad lamang sa proseso. Muli nitong binigyang diin ang ebidensya ang tanging magiging basihan ng kanyang pasya kung dapat bang i-convict o i-acquit ang vice-presidente sakaling matuloy ang paglilitis. Kaugnay nito na una nang binanggit ng senador na dapat maging handa ang kanyang kapwa mga senador sa pagharap sa mga posibleng issue kaugnay ng impeachment process. In any eventuality, we should be prepared to tackle that. Kasi pwedeng mabutuloy sa Supreme Court yan kung sakaling magkaroon ng ganyang usapin. So, pero tama yung sinabi nyo, duty yan Constitutional duty, as a matter of fact. So yung mag-o-object, sir, dapat may matinding argumento kung bakit nag-o-oppose. Yes, and he or they must be able to convince the majority to vote in their favor. And kung gano'n na mangyari, it's on them. No? Paano Ping kung lilima lang kayong boboto ng pro-impeachment at majority ang against sa impeachment, anong magagawa mo? Di acquitted si Sara. Dito iiyak at luluhod si Luis Straw, mga kababayan, dahil wala talagang pag-asa na matutuloy ang pag-convene ng korte ng Senado bilang impeachment court. Sabi ni Lacson, tututulan ko ito. Ano pa ba ang aasahan ng taong bayan sa'yo? Pinky at Tito Soto, alam natin na protector kayo ng mga buhaya dyan sa Senado, ang Blue Ribbon Committee. Diba? Period ka ng period, kaya nagpagkakamalan kang babae ni Marcoleta.
lalaki ako, period. Eh, ba't nagka-period pagka kung lalaki ka? Mga kababayan ko, tuloy natin to. Sila yung sumagot sa taong bayan kung bakit ayaw mag-convene. Yung minority na talo sa botohan, wala namang magagawa yun eh. Kasi majority nga yung nagro-rule eh. Samantala, nagpahayag naman si Senate President Vicente Tito Soto III kaugnay ng mga kumakalat na usap-usapan tungkol sa posibleng balasahan sa liderato ng Senado o coup rumors. Ayon kay SP Soto, handa niyang tanggapin ang anumang mangyayari dahil siya ay naninilbihan sa ilalim ng tiwala ng kanyang mga kasamahan. O ayan mga kababayan, ang isa pa, may balita nga po, napapalitan na itong si Tito Soto bilang SP na Senate President ng Senado. Papalitan po ni Marcoleta or ni Alan Cayetano kasi wala pong nakikitang klaro na detalyado ang resulta ng pag-iimbestiga na ito, mga kababayan ko. Alam natin na sila yung pader na humahadlang para makita ang katotohanan. Yan po ang laging binibira ni Marcoleta dito. Kaya Luis Tron, napaluhod na dito. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Ayan mga kababayan ko. Huwag paapi sa mga namumuno. Flood control kawatan. Huwag patatalo. Pero kapag flood control project si scandal, tamimi kayo. Bakit po? Hindi naman pagpigil ang impeachment yung trabaho ng senador. Trabaho nila na isulong ang kaso. Yung hearing sa Senado, walang minority o majority. Diyan dapat. Let the Supreme Court decide fair and square. Ayan po mga kababayan. Kaya dito napaluhod si Luistro. Iyak naman si Tito Soto at Ping Lacson dito. Pinaluhod talaga dito. For transparency, for a better democracy, mga kababayan, ako pa si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po mga kababayan ko.